Ang nakaraan. Mahirap ang sitwasyon ng digmaan ngayon ng Ragnar laban sa mga Troiban. Iyon ay dahil gamit-gamit nila ang madness ng Mad Dragon. Na sino mang lumapit sa kanila ay ang nababaliw at nagpapatayan ang mga Ragnar. Pero may naisip na paraan ang ating bida. Pagpapatuloy. Naririto ang ama ni Ed Troiban. Nakikita mo ba anak ko ang nakikita ko ngayon? Tanong nito ng may kasayahan. Dito ay kitang-kita ang pulang kapangyarihan ng Mad Dragon na siyang nagpuprotekte sa kanila, dahil sinumang lumapit at maabyutin ng pulang enerhiyang ito ay tiyak na mawawala na sa sarili at aatakihin ito ang sinumang nasa tabi nila, kaya tuwang-tuwa ang pinuno ng Troiban, na hanggang naririto ang madness ng Mad Dragon, kahit ang 9 dragons ng Troiban ay hindi makakalapit. Nasabi pa nito na sa loob ng 2 araw ay darating ang kanilang master na Mad Dragon, at dala-dala ang hukbo ng demonic cult, kaya hindi na magiging basta-basta ang kanilang lakas. Kaya dito ang isang ito ay sabik na sabik nang makita kung paano niya matatalo ang angkan ng Ragnar. At napasigaw pa ito sa tuwa, sa wakas, darating na ang sandali ng inaantay ko na malampasan si Kyle Ragnar, sabi ng Angus na ito, na hindi niya alam na ang lakas na taglay ni Kyle ay nasa Divine Realm na. Kaya lang hindi na maalaya ng siraulong ito an may dugo na lumabas sa kanyang bibig, na mukhang may karamdaman pa ata ang isang ito nang hindi niya namamalayan. Dahil doon, agad niya itong pinunasan, siya nga pala, kamusta na ang bata, nakuha na ba ninyo siya? Tanong nito patungkol kay Cassandra, taliwas po sa inaasahan natin ang nangyari, papunta po siya ngayon sa teritoryo ng Ragnar, pag-uulat ni Ed. Sabi pa ni Ed, na mahihirapan na raw silang makuha si Cassandra, kasi kasama ito ng isa sa mga tagpagmana ng Ragnar, at iyon nga ay si Rez, pero nangako si Ed na sa oras raw na lumapag ang mga ito, susubukan niyang pumasok at kunin ang bata. Dahil doon, nagalit ang ama ni Ed, iyon ay dahil sunod-sunod na kabiguan ang hatid nito sa kanilang pamilya. Napakawalang kwenta mo talaga, hindi ba sinabi ko sa iyo na ang batang iyon ay napakahalaga sa mga plano natin para mapabilis ang pagbabalik ng Nameless Monarch? Sigaw nito, sabi pa ni Granada, ano bang kaya mong gawin na hindi ka mabibigo? Tanong ng ama, na ang isang ito ay pawis na sa kahihiyan, patawad po mahal na pinuno, sagot nito. At wala nang magawa pa tatay ni E, binitawan na lamang ito sa inis at galit sa mga pagkabaigo ng kanyang tagapagmana. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko pa mabigay sa iyo ang trono ng ating pamilya, hindi ka pa karapat-dapat ngayon, bulalas nito. Dito ay umupo na sa trono ang isang ito, sabi pa nito, hindi ka pa handa ngayon, ang pamilyang Troiban ay ako pa rin ang kailangan, sabi nito. Dagdag pa nito ng may buong kasiglahan, bilang pinuno ng angkan ng Troiban, sisiguraduhin kong malalampasan ko ang bastardong Kyle Ragnar na iyon. Tapos na ang mga dapat kong sabihin, bumalik ka na sa trabaho mo, utos ng ama, masusunod po, sagot naman ng anak. Tumalikod na nga si Ed, naglakad palayo, dito ay kita ang sama ng loob, at inis nito sa mga nangyayari. Ang mata nito ay nakatingin pa sa isang direksyon na kanyang tinitignan. Ang bagay na ito ay ang Madness Totem, ang bagay na iniwan ng Madness Emperor sa kanila, ito ang dahilan kung bakit hindi sila naaapektuhan ng kapangyarihan ng Mad Dragon. Sa oras na hindi mawasak ang bagay na ito, tiyak na ang tagumpay ng pamilyang Troiban, dahil sa oras na mawasak ito pati sila mababaliw sa kapangyarihan ng Mad Dragon, at iyon na ang katapusan ng kanilang mga plano. Kaya lang may malaking pag-aalala si Ed sa mga sandaling ito para sa totem na taglay nila ngayon. Nag-aalala ito para kay Theo Ragnar, iyon ay dahil alam niya kung ano ang mga pwedeng gawin ni Theo, at napapaisip siya ngayon sa kung anong gagawin ni Theo para mawasak ang totem. Dito ay pinatawag ni Ed ang kanyang numero 1 alagad na isa sa 9 servitor, na agad nang dumating ngayon at nagbigay-pugay sa kanilang pinuno. Pinatawag po ninyo ako kamahalan. Tanong ng isang ito ay si Ian, ang first pili ng mga pangontra sa 9 dragons. Sabi ni Ed, huwag ka nang mag-alala sa seguridad ng lugar na ito, lumabas ka, at bantayan mong maigi ang pinaggagawa ng Theo Ragnar na iyon, utos nito kay Ian. Masusunod po kamahalan, sagot ng isang ito, na may mga tinginan na parabang may kahulugan ito, kung ano man iyon hindi ko rin alam. Balik sa kampo ng mga Ragnar, dito ay tahimik at maingat na nagpupulong ang mga ito sa kanilang mga dapat gawin para talunin ang Troiban. Sabi ng ating bida na may plano siya para matalo ang Troiban,
kaya sabi ng Overlord Dragon na magsalita na raw si Theo para malaman na nila kung anong plano iyon, kung paano sila makakapasok sa loob. Simple lang ang plano, batay sa ulat na natanggap ko mula sa Black Pillar. Umalis ang Mad Dragon Emperor sa kastilyo ng Troyban, at nag-iwan ng totem sa lugar na iyon para maglabas ng madness. At sabay suntok ng ating bida sa board na nasa likuran nito, at nagsabi na kailangan lang nilang mahanap iyon at mawasak. Galit na sabi nito, dahil iyon lang ang paraan para mawala ang madness at makapasok na sila sa teritoryo ng Troyban. Dito naman ay ang salita ang Ice Dragon, ang mataas na uri raw ng madness ay napakahirap na makontrol, kaya paano raw sila papasok roon para sirain ang totem. Dito ay ngumiti ang ating bida, may itatanong ako sa inyo, sa tingin ninyo, bakit hindi naaapektuhan ng madness ang angkan ng Troyban? Tanong nito, ganon ang tanong ng ating bida, kasi nag-aalala ang Nine Dragon kung paano sila papasok kung mababaliw sila sa madness ng Mad Dragon, pero bakit raw ang mga mahihinang tauhan ng Troyban ay hindi man lang naaapektuhan ng madness ng Mad Dragon? Paano raw nangyari iyon, na alam ni Theo ang dahilan? Agad namang nagalit ang Elder Dragon na ito, "Hoy babong bata, pumunta ka ba rito at nagdadaldal dyan na hindi man lang alam ang bagay na iyan?" Tanong nito dahil parang nainsulto siya sa mga sinabi ni Theo. Sumagot naman ang Black Dragon, "Salamat sa Mad Dragon Emperor, katulad ng totem na naglalabas ng madness, gumawa rin siya ng paraan paano proktehan ang Troyban sa madness." Sabi pa ni Theo, na maaaring ang bawat isa sa mga sundalo ng Troyban ay mayroong pangontra sa madness ng Mad Dragon, na ang isang ito ay kainahinala, iyon ay dahil ito ang unang pinuntahan ng Mad Dragon nung tinulungan niya ito sa ilog, na malamang sa malamang ay kontrolado na ito ng mga kalaban, dahilan rin kung bakit sinabi ni Ed na makukuha pa rin niya si Cassandra. Dito naman ay nagpaliwanag itong si Julius, kung plano raw ni Theo na agawin ang totem, sumuko na raw ito at wag nang ituloy pa ang plano, dahil gumagana lang raw iyon kapag konektado sa orihinal na may-ari ng mana, kaya kahit makuha raw nila iyon, hindi iyon magagamit nila para makontra ang madness ng Mad Dragon. Dito ay ngumit lang ang ating bida, sabi nito, Hindi ninyo ako naiintindihan, hindi ko kailangan ng immunity totem." Sabi pa ni Theo, mayroon tayong mga tao na hindi dinatabla ng madness ng Mad Dragon. Paliwanag ng ating bida, nagulat ang mga Nine Dragons na naririto ngayon. Dito ay nangiti at nasabi na lamang ng ating bida sa kanyang sarili na hindi pa alam ng mga taga-Ragnar ang bagay na tinutukoy niya na may pangontra sila sa madness ng Mad Dragon. Ang tinutukoy ng ating bida ay ang isa sa 6 pillars ng angkan ng Ragnar, ang pamilya ng Ranka. Ito ang pamilya na hindi tinatablan ng madness ng Dragon Emperor, ang lugar na ito ay ang barracks ng Whited Dragon Squad. Lumabas ang isang ito ng kanilang tolda, "Anong ginagawa mo dyan?" sabi nito sa kanyang kasama na para bang nag-emote sa labas. Ayun na nga, naririto ang isang ito nakaupo sa bato, malungkot at lumbay na lumbay sa buhay niya ngayon, tinawag siya ng babae, "Holocaust," sigaw ng babae sa likuran. "Iwanan mo na lang ako mag-isa kapatid," sabi nito na talagang mukhang may pinagdadaanan ang isang ito sa kanyang buhay. Sabi ng babae na patuloy na naglalakad, "Ikaw ay hinubog na parang isang kabundukan, anong nilulungkot-lungkot mo dyan?" Sabi nito sa kapatid, "Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko ngayon," sabi nito. Dahil na naman bait kay Theo Ragnar, sabi nito kay Holocaust, "Hindi sa ganon, pagmamang-maangan nito." Nagalit ang isang ito, "Anong nangyayari sa iyo? Isang kang talunan sa ginagawa mong iyan? Sa tingin mo ba isinuko ko ang aking posisyon na pagiging tagapagmana sa pamilya natin para lang sa ganyang ugali mo?" Galit na sabi nito, "Anong gusto mong gawin ko ngayon, na talagang kinain ng emosyon ng balugang ito? Kahit ano pa ang aking gawin, hindi ko magawang lampasan si Evelyn, at kahit sinaban, paliwanag nito na talagang mas mahina pa rin siya sa mga nilalang na kanyang binanggit. Dito ay naunawaan na ng isang ito ang pinagdadaanan ng kanyang kapatid, dahil kahit malakas nga sila, hindi naman nila magawang lampasan ang mga mas mahihina kay Theo, kaya parang wala silang silbi sa ating bida. Sabi pa ng isang ito, "Alam ko, talagang hindi ako talentado tulad ng iniisip ng iba," nanginginig-nginig pang sabi nito. Si Holocaust ay tinuring na isa sa 4 na malalakas sa Hilaga, akala niya na siya na ang pinakamahusay. Kaya lang, narating na nito ang tuktok ng kanyang lakas, kahit anong gawin niya ay wala ng pagbabago pa sa kanyang lakas,
na ngayon naman ay may naglalakad na parang galit sa likuran nila. Sabi pa ni Holocaust, kainis ang Theo na iyon, napakabait niya, kahit sa isang katulad kong mahina, na nagsabi pa na ako ang kanyang magiging espada, wala akong silbi, wala akong magawa pa raw yung Master Theo, paliwanag nito. Kaya lang, isang napakabigat na suntok ang tumama sa ulo nito, sapat para may upi ang utak ng Collinges na ito, sabay sirit ng dugo sa ilong nito. At isang matinding aura ang sumabog ngayon sa kinaroroonan ng angkan ng Ranke. Dahil doon, agad naglabasan ang mga sundalo at ibang leader o kaalyansa sa lugar na ito para tignan kung anong nangyari. Galit na sumigaw ang tatay, anong kalokohan ito, ang Black Bear ng Ranke ay nagpapadala sa walang kwentang bagay na iyan. Sabi nito, bagsak si Helcas, at gulat na gulat ang itsura nito sa sumuntok sa kanya, ganun rin ang kapatid nito, na nawasak rin talaga ang kinauupuan ni Holocaust. Ama, sabi ni Holocaust, na naririto nga ngayon ang kilabot ng kanilang pamilya, ang pinuno ng angkan ng Ranke, si Brecon Ranke. Sa eksena naman na ito ay may gumagabay kay Theo patungo sa angkan ng Ranke, para matunten at makausap niya ang mga ito sa kanyang plano. Habang naglalakad ito, pinapaliwanag ni Theo kung paano gumagana ang madness ng Mad Dragon, na ito ay ang pagwawala ng mana sa katawan o ang mana berserkang. Ang angkan naman ng Ranke ay matagal ng henerasyon na gumagamit ng mana berserkang, kaya ang angkan nito ay natural na immune o hindi tinatabla ng madness ng Mad Dragon. Malinaw sa ating bida na walang nakakaalam ng bagay na ito na ang pamilya lang ng Ranke ang pwedeng tumapat sa madness ng Mad Dragon dahil wala pang direktang komprontasyon sa Mad Dragon sa digmaang ito. Seryoso ang mukha ng ating bida ngayon. Iyon ay dahil bukod sa hindi tinatablan ang buong pamilya ng Ranke, may isa sa mga ito na talagang dalubhasa, na talagang kailangan niya ngayon. Dito nga ay dumating na ang ating bida sa eksena kung saan ay pinapagalitan ni Brank ang kanyang tagapagmana na si Holocaust. Galit pang sumigaw itong pinuno ng kanilang pamilya, sabi nito, itigil mo yang kaawa-awa mong pinaggagawa, hindi ko na matagalan yang ginagawa mo, para kang hindi mula sa ating pamilya. Anak pa man din kita, dito ay nangangatwiran itong si Holocaust. Ano bang alam mo ama sa nararamdaman ko? Napa-facepalm na lang ang kapatid na babae sa tagiliran habang nakikinig sa sigawang na pag-uusap ng mag-ama, nasabi naman ni Brecon, huwag kang panghinaan sa ganyang kasimpleng bagay, sigaw nito. Agad na idinipa ng isang ito ang kanyang mga bisig, at nagsabi na ang mga Ranke raw ay isang espada, isang napakalaking espada. Dagdag pa nito, ang isang malaking espada ay ginagamit sa tamang pagkakataon kung kailan ito kinakailangan, kailangan mo lang maging handa sa pagkakataong iyon, at pakawalan ang isang pag-atake para tapusin ang iyong tungkulin. Naiintindihan mo ba? Sigaw ng ama, sabi naman ng isang ito, paulit-ulit na lang, puro na lang ganyan, tulad pa rin ng sinaunang kwento ninyo, sabi nito. Dito naman ay agad na nagsalita si Theo, sabi nito, yang isang panapos na pag-atake na sinasabi mo, nagulat ang mga naririto ngayon sa pagdating ng ating bida. Sa palagay ko kailangan kong ngawan iyan, nakangiting sabi nito, iyon ay dahil talagang malinaw sa ating bida kung anong lakas ang taglay ni Holocaust. Agad na inilapit ni Theo ang kanyang kamay kay Holocaust, ang nilalang na siyang pananghihinaan ngayon. Tumayo ka Holocaust, at itigil muna ang paglulungkot-lungkutan mo dyan, sabi nito. Nagulat at gulong-gulo ang isang ito sa gustong sabihin ng ating bida. Dahil doon, napangiti ang dalawang ito, dahil hindi kasi makita ni Holocaust ang taglay nitong lakas at abilidad, na nakikita ito ng karamihan, kailangan lang ni Holocaust na isang nilalang siyang magpapakita sa kanya kung anong silbi niya para lumabas ang taglay na lakas nito. Sabi ng ating bida, kailangan kita ngayon Holocaust, nakangiting sabi nito. Isang salita na siyang magpapabago ng takbo ng buhay ni Holocaust. Gulat na gulat ang isang ito, dahil ang mga katagang iyon ay ang susi o sagot sa kanyang pinagdadaanan ngayon, hindi niya ito hinihingi, pero iyon ang nais marinig ng kanyang tenga at isipan, kaya hindi ito makapaniwala na narinig niya ito sa kanyang kamahalan na gusto niyang paglingkuran. Ano kayang lakas ni Holocaust ang ipapakita sa atin mga kaalyansa, magagawa kaya nitong ubusin ang buong Troy Band? Abangan!